Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Magandang buhay mga ka-blessings. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong araw, March 5, 2024, sasagutin po natin ang ilan sa inyong mga katanungan. Dahil marami po sa mga ka-blessings natin ang nag-iwan ng comment at nag-send ng kanilang mga mensahe sa atin. Para kayo po ay malinawan, halina at ating alamin ang mga kasagutan. Para sa unang katanungan, kailan po ang payout ng P5 para sa Region 4A, Mimaropa, Region 5 at Region 6? Good news mga ka-blessings! Dahil bukas na po, March 6, 2024, araw ng Miyerkules, ang schedule ng payout para sa P5 ng 4 na region. Region 4A, Mimaropa Region, Region 5 at Region 6. Maaari nyo na pong i-check ngayong gabi ang iyong balance account gamit ang inyong Land Bank application sa inyong mobile phone. Sa ngayon, ay patuloy pa rin po ang crediting ng Land Bank sa bawat account. Hintayin lamang po hanggang bukas ang pagpasok ng cash grant sa inyong account. Para sa pangalawang katanungan, ano pong update sa payout ng educational grants ng mga retain? Good news mga ka-blessings! Dahil nasa Land Bank na rin po ang payroll para sa educational grants ng mga retain. Hinihintay na lamang pong matapos ang crediting ng P5 sa 4 na region, bago simulan ang crediting ng educational grants sa mga retain. Malapit na po ito ka-blessings, kaya keep on praying. Para sa ikatlong katanungan, kailan po ang payout ng active regular member? Ang schedule po ng payout para sa mga active regular member ay ngayong buwan na po ng March, kung saan ang payroll po sa buong region ay kasulukuyan na pong bina-validate ng DSWD, at magsisimula na po next week ang crediting ng inyong cash grant sa inyong mga account. Malapit na po ito ka-blessings. Keep on praying. Sana po ay nabigyan namin ng linaw at kasagutan ang inyong mga katanungan. Kung kayo po ay mayroong pang katanungan, e-comment lamang po sa ibaba, o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page. Sisikapin po naming itong sagutin sa susunod naming video. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, ay programa ng pambansang pamahalaan na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya gaya ng DepEd, DOH, DILG, at sa mga lokal na pamahalaan. Pinagtibay ang programa sa pamamagitan ng pagsasabatas nito bilang Republic Act 11310. Ayon sa batas, ang 4Ps ang magiging pambansang stratehiya upang mabawasan, at kalaunan ay puksain ang kahirapan sa ating bansa. Ang 4Ps ay namumuhunan sa human capital ng mga mahihirap na sambahayan, sa pamamagitan ng pagpapabuti sa aspeto ng kalusugan, nutrisyon, at edukasyon ng mga kasapi ng programa. Nagbibigay din ang programa ng psychosocial at psychoeducation intervention sa pamamagitan ng family development session, bilang gabay sa unti-unting pag-unlad at pagpapatatag ng kanilang pamumuhay. Noong ika-17 ng Abril taong 2019, isinabatas ang RA 11,310, na mas kilala bilang Anak Institutionalizing the Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps Act. Sa pagsasabatas nito, ang 4Ps na programa sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development ay magiging permanenteng pambansang estratehiya ng gobyerno, upang puksain ang kahirapan sa bansa.
sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino, upang mapabuti ang kanilang kalusugan, nutrisyon, at edukasyon. Sino-sino ang maaaring maging benepisyaryo ng 4Ps? Ang mga maaaring maging benepisyaryo nito ay mga mahihirap na pamilyang Pilipino, na siyang makakasunod sa mga kondisyon ng programa. Automatikong kasama na sa targeting system na ito ang mga magsasaka, mangingisda, walang tirahan, katutubo, informal settlers, at mga pamilyang nasa malalayong lugar, o geographically isolated and disadvantaged areas. Narito ang mga batayan ng isang pamilya na maaaring makasama sa programa. Dapat mayroong 0 hanggang 18 taong gulang na miyembro ng pamilya. Ang mga batang nasa edad 6 hanggang 18 ay kailangang naka-enroll sa paaralan. Mayroong miyembro na nagbubuntis sa panahon ng rehistrasyon. Ang isang kwalipikadong pamilya ay maaari lamang maging benepisyaryo ng programa sa loob ng 7 taon. Paano makasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps? Ang mga benepisyaryo ng programa ay pinipili, sa pamamagitan ng National Targeting System for Poverty Reduction o listahanan. Kung saan sila ay nagbabahay-bahay, upang mag-interview, at makita ang tunay na kalagayan ng isang pamilya. Sa ngayon, ay pinag-aaralan na ng DSWD na magkaroon ng community-based targeting system, na galing sa bawat DSWD regional offices, para madaling matukoy ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ano-ano ang mga benepisyo na maaaring makuha mula sa programa? Sa ilalim ng 4Ps Act, ang mga benepisyaryo nito ay makakatanggap ng mga sumusunod. Tulong pinansyal para sa edukasyon, kung saan hanggang 3 bata lamang sa isang pamilya ang maaaring monitor ng programa. Mula sa daycare at elementarya, ay makakatanggap ang mag-aaral ng 300 piso kada buwan, sa loob ng 10 buwan na may pasok. Sa high school ay makakatanggap ang mag-aaral ng 500 piso kada buwan, sa loob ng 10 buwan na may pasok. Sa senior high school makakatanggap ang mag-aaral ng 700 piso kada buwan, sa loob ng 10 buwan na may pasok. Makakatanggap din ang mga benepisyaryo ng tulong pinansyal para sa kalusugan, kung saan ang halaga nito ay nakatalaga kada isang pamilya, at hindi nakadepende sa bilang ng mga miyembro nito. Ito ay nagkakahalaga ng 750 piso kada buwan. Makakatanggap din ang mga benepisyaryo ng rice subsidy, na nagkakahalaga ng 600 piso kada buwan. Makakatanggap din ang benepisyaryo ng automatikong insurance coverage, mula sa National Health Insurance Program o PhilHealth. Sila rin ay prioridad sa pagtanggap ng serbisyo mula sa Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD, sa pagbibigay ng kapasidad sa pagnenegosyo at pagtatrabaho, at sa serbisyo at programa ng ibang pang mga ahensya ng gobyerno o mga katuwang ng organisasyon. Bukod sa mga nabanggit,
ang mga benepisyaryo ay maaaring mabigyan din ng iba pang benepisyo, base sa mga bagong panukala o kautusan. Maraming salamat po mga ka-blessings.